Magandang hapon sa inyong lahat at ako po si Princess Ashley Corbin at ngayon magsasagawa tayo ng panayam sa isang OFW na siya about sa kanyang experience sa ibang bansa. Ako si Sherilyn Capaños. Ako ay former OFW from Sydney, Australia. So ngayon tayo ay magtatanong kay Ma'am Cheryl. So, bakit ka nagpasya na magtrabaho sa ibang bansa hindi sa manatili sa Pilipinas? Bago ako pumunta ng ibang bansa, nagtrabaho ako dati as a volunteer barangay health worker. Sa loob ng 6 na taon, and then na-promote ako bilang barangay nutrition scholar noong 2018. Pero, kahit noong mga taon na yon hanggang ngayon, hindi pa talaga acknowledged ang sector ng barangay health workers. So, yung sahod is talagang mababa. So, naka-rely lang ang mga barangay health workers sa monthly na honorarium galing sa barangay at saka yung sa monthly na so quarterly na honorarium galing sa municipio. So, kung ito, total mo lahat yun, mababa siya below poverty threshold. So, yun din ang nag-udyok sa akin para pumunta ng Australia. Pero, yung pagpunta ko ng Australia is dahil may invitasyon din galing sa partner ko before. Kaya medyo mas easy lang yung visa application papuntang Sydney. So, ang pangalawang tanong ay, ano ang pinakamalaking hamon na iyong hinarap nung una kang dumating doon? Ang pagkakaiba ng kultura, number 1. Hindi ko masasabi na yung language barrier kasi hindi naman sa pagbiyayaw, pero like I've got good English with me. So, hindi ako masyado nahirapan sa pakikitungo sa ibang mga lahi, kumbaga, yung mga white people. Yung sa magkakaiba lang talaga ng kultura kasi may mga nakasanayan tayo ng mga Pilipino na sa paningin ng mga puti, below them, kumbaga. So, isa yun. Yung time difference kasi nasa labas ako ng time zone ng Asia. So, ang difference, especially pag may daylight savings, lumalaki yung time gap between Philippines at Australia. So, during daylight savings, umaabot siya ng 3 oras ang time difference. Tapos, pag wala namang daylight savings, so 2 oras ang diferensya noon. So, in terms sa disadvantage nung nadala ng time zone difference, yung pagko-communicate mo sa pamilya mo back to the Philippines. Kasi, let's say, matapos ka sa gawain mo sa araw-araw ng 3 p.m. Kasi doon sa kanila, ang work hours will start at 9 a.m. then matatapos sa'yo ng 3 p.m. But think na yung time difference is like, kung walang daylight savings, may 2 oras na. So yung 3 p.m. na time doon is, bali lunch pa lang dito. Kasi una sila. By the time na natapos na din yung araw nila dito, like yung 3 p.m. doon is 1 p.m. dito, so nakapag sa school yung mga bata, hindi mo makakausap yung mga anak mo. So, maghihintay ka by 5 p.m. So, 5 p.m. becomes 7 p.m. sa Sydney. So, syempre, the whole day lang, tatrabaho kayo, is not easy work. So, pagod ka na dito, hindi mo na makakausap. At the same time, kasi pag 5 p.m. na, pag nauwi na yung mga bata, may mga sariling mundo din na and then another one would be the communication kasi yun na nga hindi naman all that it's not because available na yung internet is makakausap mo na lagi yung pamilya mo. More like kung available din sila makausap mo tapos ito kung available. Sometimes kasi available sila ako busy sa trabaho and there are times na nag-work kami until 1 ng madaling araw, so there goes your time, hindi mo na Hi, ako po si Catherine Lapuno. So, may ilang katanungan lang po ako sa ating Ma'am Cheryl. Mayroon bang malaking pagkakaiba sa oras ng trabaho o benepisyo sa pagitan ng Pilipinas at ngayong bansa sa pinagtrabaho? Okay. So, yes, may malaking pagkakaiba in terms sa currency and yung sistema ng pagsasahod nila. Dito sa atin, ang sahod is nakabase sa araw-araw na pagpasok sa trabaho doon. Pero sa kanila, hourly. Ibig sabihin, kada oras na nagtrabaho ka,
kang bayad din yun. Let's say, kung isa kang server, you get paid $18 an hour. So, ang system din sa kanila is merong casual. We call it casual loan. Tatawagin nila doon yun na part-time. Say, yung amo mo ay hinire ka for part-time ng 4 na oras sa isang araw. So, yung trabaho mo doon is like 4 hours talaga. So, you get paid 4 hours. At saka, depende din yan sa usapan. Like, by fortnight. Pag fortnight, it's like 2 weeks. Gano'n ang fortnight. And then by month. But most of the time, ano siya, weekly or fortnightly. Sa benefits, oh, well, yung sa sahod, sasabi ko malaking pagkakaiba kasi doon you are well compensated. So, dito, pag isa kang server, waitress, waiter, cashier, may minimum na daily wage. Iba ang rate sa province, iba ang rate sa city. Doon, walang province, walang city rate. Right? Ano yan? May standard. Kasi ang government, may nakalaan sila na minimum hourly wage. Depende din yan sa profession. So, yung mga minimum wage earners doon, yung mga server, yung mga nasa grocers, yung mga delivery men, gano'n. So, siguro doon sa kanila matatawag na maliit. Pero pag itinulog ko kasi yan sa Philippine peso, malaki na. $18 times 36, 37, 38, depending sa forex. So, kung i-convert sa kahit na 4 na oras lang, that's more than your minimum minimum daily wage dito sa Pilipinas. So, doon pa lang malaki ng pagkakaiba. Sa kanila din, kung ano ang job description mo, doon lang talaga ang trabaho. Don't go yan unless you want promotion. So, pagdating naman sa benefits, kasi sa mga OFW, pag dito ka resident, you're not under Medicare. So, ikaw magbabayad ng sarili medical insurance, but if under ka ng Medicare, check up, libre ang doctor's fee, libre ang laboratory fee, you only pay for your medicine, that's it. Okay, let's say may mga heart surgery ka, hindi pa rin yan, under Medicare one. Which is a big difference dito sa Pilipinas. Kasi, may limitation kasi sa Pilipinas. May mga insurance din. Some companies, nagbibigay ng insurance. Hindi ba? Hindi. Kung part-time ka, hindi ka kasama sa insurance. Pero kung full-time ka, just a certain period of time, makapasama ka na sa insurance. Tips, sa Australia, uso ang tips, but it's not a must. Kasi sa America is, like, ang tip is a must. Para kumbaga, obligado ka mag-tip. Pero sa Australia, malaya ang mga customer na bigyan ka ng tip o hindi ka bigyan ng tip. Then, yung tip, example, binigay sa'yo ang tip. Hindi mo kailangan ilagay sa tip box yan. Ang tip na binigay sa'yo is for you alone. Iba din kasi ilalagay nila doon sa tip box. So, yun ang mga extra commissions mo. Hindi ka din restricted na mag-work ng isang trabaho na you can work on your job sa munisipyo. So, yun ang mga pagkakaiba. Paano ka lang sa yung mga sa mga dala na kung kasi na nagsasalita kung kayo na Australia is mostly English people. Okay, so yung area din na tirakan ko doon ay siguro isa, dalawa lang ang Pilipino. So lahat ng makakita mo, makakasalakuha mo, puro English ang main language mo. So, yan, makikipag-usap ka talaga sa lingwahe na ginagamit mo. So, mag-a-adjust kasi kahit pa na makipag-usap ka ng Tagalog, mauubos yung oras mo kasi kailangan mo i-translate bago ka nila maiintindihan. So, yun, you talk in English. Yun ang first language. Ano kasi, kahit yung mga Pilipino doon, na makakasalakuha mo, hindi ka na kakausapin ng Tagalog. So, most of them will talk also, iba ang English ng Australia, iba ang English ng Australia. So, may
talaga. So, if like, katulad ng afternoon, maririnig ko sila na tatawagin ng afternoon na arrow, or like marble, or like apples. Yun, yung mga word na, yung mga, mahilig kasi si Aussie, Australians, na shorten yung English. Christmas is Chrissy, presents are Chrissy, chocolate is chockies, ganun. So, like, eventually, over the months and the years, masasanay ka na lang yun. Minsan, may makukuha kang discrimination pagdating sa accent. Because even if you do believe that you've got good English, sa kanila, okay, if they hear you talk and you can talk well with them, makakuha ka ng phrases. But at the same time, may isang mistake ka, like say, kasi pag-usap ka ng isang full-blown na Australian, yung English kasi nila is, yung mga full-blown na Aussie, yung mga native, yung mga hindi exposed sa ibang accent ng English, masyado silang, kumbaga, sanay sa way nila. So kahit na, let's say, i-apply mo yung Aussie accent mo, maririnig pa rin nila yung ibang accent. So like, sometimes, tatanungin ka nila ng tatlong beses, kung ano yung sinasabi mo, kahit nasa iba, is very clear na hindi mo na iba, pero siya hindi na naiintindihan. At, you get the, what I say is, you get the usual bully. It's like, may time na may nakakausap ko yung kasama ko, and then, ma-overhear mo sa next na table na sasabi na rin kay Filipinos, kay Asians, may reputasyon yung mga Pilipino na, kumbaga, kasi diba, mahirap din sa atin, so, yung ibang tao pupunta talaga sa yung mga Pilipino pupunta talaga sa mga Pilipino. At so, may habit kasi yung mga Pilipino din na, example sa Australia, may mga communities na Filipino communities, they call it, nag-flock sila sa isang area, napakarami nila sa isang area. Sa Sydney alone, there are 3 communities na, like, nandun talaga sila lahat. Pag magkasama mga Pilipino, of course, nalaman sa mga Pilipino. So, pag nalaman ng ibang mga lahi na ganun tayo, iniisip nila na, we're trying to overtake their country. Aagawan natin sila ng trabaho. So, yun, may makakausap ka talaga na mga indifferent na kasi na may mga bias mo wala sa outing nila. Habang makalaba ng mga kaibigan ko, ano ko rin sa mga ano ang So, nagkakawa ko dati sa wala ka po na sa kanila yung white bird. May mga tao na nakahire ng gold for 4 hours, tapos yung kapartis mo sa doon. So, ang trabaho ko is, sometimes server ako, sometimes bartender, sometimes so, yes, yung mga nanging kaibigan ako, mga crew members, DJ, si boss, yung mga boss, magiging kaibigan ko kasi, sa kanila kasi, ang nature of interaction is, hindi porket boss guys, like, all the time boss mo, pwede kang joke sa boss mo, na hindi siya ma-open. So, in a way, paglabas sa work hours, parang matay. Ako yung yan, sa naging kaibigan ko, yung DJ namin, yung chef, si boss, dalawang bosses namin, yung mga crew, yung captain. Saka, yung mga ladies sa grocery stores, kasi like, ginagawa ko yung shopping mall, so like, maalala ka na talaga nila kasi, like, kumbaga, mahilig din sila, diba? Like, katulad dito sa Pilipinas, sa barangay, kilala mo si ganito, kilala mo si kilala. It's much the same though, yung community nila. May kumbaga interaction, kumbaga, sa mga lupas. But, hindi katulad ng sa atin dito na nangangapit bahay. Walang kapit-bahay. Magkikita lang kayo doon na sa grocery. Hi, ako nga pala si Roxanne Oliab at may katanungan tayo kaya anong mga sakripisyo ang ginawa mo para makapagpadala ng pera sa kanila? So like, time away sa mga anak ko. So, every time na aalis ako, hindi ba tayo ay yung bata ko. Every time na aalis ako, hindi naman tulad daw ng ibang mga teachers. 2 years na mawawala ako, every 3 months
board, mga cheese bags, mga designer clothing, shoes, gadgets. Yun, kumbaga yung temptation ko. Kasi, so like, ikaw, yung kumbaga magiging sakripisyo mo is like, kailangan mo talaga i-cut off lahat ng mga wants. Kasi pag naman ka sa temptation sa wants, mahulog talaga yung wants. Kasi want ko, if you go shopping for one day off, less pa ng $500. So yung $500 mo lang parang mo yung ito. Tapos nagasama ka ng pagkain. Nagasama ka sa healthcare. Nagasama ka sa pagkain mo, maraming considerations kumbaga sa part mo na kailangan mo na i-take into account para makapagpapagod ka ng pera. So yung mga OFW sa kakain yan kasi nagiging yan sa mga churches. Hindi alam ng karamihan ng mga Pilipino. Lalo na yun sa mga first world country. When I say first world country, yung mga Australia, Europe, Canada, America. May mga institutions kasi doon na namimigay ng mga food packages. Like, ito yung mga food packages na hindi katulad na binibigay ng government natin. Yung mga jasmine rice, hindi mo yung makukuha diba? Pero we need to give nila sa iyo. Mga canned goods, coffees, mga medicines, mga like home needs. So, ang ibang mga Pilipino is, para makapag-save ng money para maipadala, pupunta lang ng churches. So, like, instead na bibili ka from your own pocket, sisave mo lang yun para maipadala. And then also yung sacrifice mo na, like, makakalculate mo naman sa isang araw, or sa isang fortnight kung magkano lang ang magiging sahod mo. So like, if you think, oh, masyadong maliit dito, ngayon naman, dagdagan natin ang work. Mukha pa tayo ng extra. So like, pag naka-extra ka, di syempre, extra money yun ay kamalala. Mga, yung ibang mga families ko kasi sa Pilipinas is like, same your Pilipinas. So like, minsan maririnig mo naman naman sa iyo. Sometimes, pag may extra, mabibigyan mo. Yan ang kailangan mo isipin, hindi lahat ng demand. Bago makakabigyan, yung mga nasa ibang bansa sa iyo, maganda yung rate, kumbaga yung salary rate mo doon, mas maganda kaysa sa salary rate mo dito, makakapagiging ka. So, ngayon nandun ka, okay, kasi na nauwi ka sa project. Konti-konti, like, may progress. So, para sa akin, yun ang, like, one of the things that yung pag Gaano ko magandang na ikaw ay hindi sa kasupuyang magandang considerably safe. Okay. So, depende din kasi yan sa area. Sa area ako na marami ang mga oldies. So, kahit na hindi masyado pa silang open sa idea na may mga online sa location nila. Pero, kumbaga mas warm pa rin, kumbaga. Kasi ako, nakatira ako sa area na mostly mga Australians. So, hindi na, pag sinabi kasi Australian, dahil sa sarili na, by race. Kasi ang Australia is very diverse na country. Maraming Sudanese, maraming ng Chinese, maraming Japanese, Korean, Indian, Lebanese, Filipinos. So, when I say na maraming Australian, I mean yung mga native Australian. So, yung location na pinitirahan namin is more Australian kaysa ibang na. Pag-antos ka naman sa area na halo na Chinese, halo na Japanese, may mga Lebanese, doon yung hindi safe. So, as much as possible, iniiwas na pumunta dun sa mga area na yun. Lalo na pag mag-ina. Kasi, mataas ang violence rate ng mga babae doon. Also, mataas din ang rate ng kidnapping or sa mga bata. Yung mga backpackers, pero kasi makikita ka naman nila kung mga street smart ka. Street smart ka, alam nila kung kita nila dapat na pakailangan pa. May isang time na 2019 na nasa city ako. Considering na nasa city na dapat safe pa. But as we're going to restaurant, one stop, may may kalaparasan ang mga babae na Australia.
as siya attended. As nag-aabot na yung pass namin, dahil na lang kami. Wala namang sinabi, no verses, wala. Hindi siya minun sa akin. Actually, ako si Tito. Pinagso pa lang ko. Ginawa ko si Sarah kaya kahit babae siyang lakas na rin. So, that put me off. Kaya hindi ako lumabas ng mga kahit 2 weeks. Kasi, nakakapag-comment. Kasi, nakakapag-comment. So, kumbaga, parang sa akin, hindi wala naman ko safe talaga naman. Kahit Amerika, kahit military conference ko naman, walang safe naman. Kasi, parang yung mga areas talaga na safe, safe, and nabigyan sa akin safe. Iya, JRC lang. So, isa pa, sa tingin mo ba nakatulong ang pagiging OFW sa pag-abot ng iyong personal o professional na mga Yes and no. Kasi, ito yung work ko dito sa Pilipinas. Ang reality niyan, dito sa Pilipinas, professional ka. Kasi yung teacher, yung doctor. The minute you go outside, ang doctor becomes a nurse. Doctor becomes a nursing. So, yung mga teachers doon na pinunta. Nagsiserve, nag-waitress, nag-cleaner. Mostly Filipinos na dito sa ibang profession ko. So, pagdating sa kumbaga sa progress mo sa professional, ilan lang na nakapagdating sa professional. Kasi, tagdag ka sa professional. So, 9 to 3 na trabaho. Kaya nag-7, jobs mo. Kasi like, hindi mo mag-play ako 4 hours ka nila. Let's say, like, hindi ka na, ang iba, patayan sa kanila yung nag-aaral. Yung ibang naman sa class student, limitado din yung number of hours na magtatrabaho ka. So, either mag-aaral ka o magtatrabaho ka. So, wala ba? So, kung professional development, hindi. Kasi ako nagpunta ako din, hindi naman ako professional. But when I came home, doon ko lang yung professional development. Nag-aaral na ako online. So, indirectly, kaya sinabi ko kanina na yes and no, kasi indirectly nakagula siya. So, when you go out, makakapagpapagod ka, makakapagpapagod ka ng money. So, pay for courses. So, pagdating mo, actually, may ground ka na, may solid ground ka na, para mag-pursue mga professional aspirations. So, and for me, sabi na yung plano, yan yung indirect na path towards professional. ano ba yung ibibigay mo sa mga Pilipino? Ano daw sa ibang bansa? Great. Okay, so number 1 is grit. Because, makakasala mo ka mo ulit sa mga kailan. Doon, hindi ka pwede hindi basta-basta sa kanila. Walang puro kami na doon. So, walang utang-utang doon. Kaya, yung sabi ko doon, ang kailangan mo naman is you really have yourself. Walang kumbaga, pagdating sa trabaho, you should be prepared na baka sa bawal na yun, mag-election na kasi trabaho. Nag-habit. So that's why I say, kasi unlike sa pagkakalit ng mga tao, most of those students, kasi nakakita nila sa social media, nakikita na, may Michael Kors. Oy, tingnan mo yung outfit niya. Nakaka-trend na siya. iPhone 16, iPhone blah blah blah. Yan, sa uso, ganito, kain sa labas, milky, yan. But the story behind that is so far from the reality talaga. Because like, it's all created for social media. So, behind the scenes, bakit yung sa business? Okay, so if like, may trabaho ka, example sa amin is like, it's weekly lang mo. But, so every week, you have to make money. Pag wala kang pera, kailangan kasi, ano yun, hindi yan katulad dito sa atin na pag nag-rent ka ng bahay, pag hindi ka nakapagbayad ako, sa akin mo lang yung oy sir, ma'am, pwede next week ka lang yung kasi wala pa sa auto-view. May strict rules doon. If one week hindi ka nakapag-pay, hindi ka agad ng notice. The next week hindi ka nakapagbayad ng rent, you're out. So,
country kasi winter time, kumusta sa natulog ka sa summertime masyadong mainit. Sa Australia is extremes. So, when I say extreme cold, extreme heat, pag in between doon sa dalawang season. So, homeless is kumbaga ako, marami kasi din hindi na ako tanggol. Once your credit scores, mahirap na i-recover ang credit score. So, tangako ka ng loan, no credit cards. So, totally na mag-rely ka talaga sa everyday sum. That's a road for you.